Good morning mga kumarites, another day, another diskarte na naman nga tayo sa buhay. Maliban nga po sa pagtitindahan, kahit hindi na nga po talaga ako nakafocus sa aking pag-online ito at may nag-order pa nga rin po sa akin. Yung mga dating customer ko pa nga po ito at repeat order lang ito. Sabi ko nga sa inyo kumarites, maliban sa pagtitindahan ay meron pa nga po akong ibang extra income. Hindi man ako nakakapag-post or nakapag-promote nga po nitong aking binibenta ay meron pa nga rin talagang umu-order sa akin. Dati nga po ay araw-araw talaga ako nagpo-post ng mga feedback nito dahil napaka-effective nga po ng skincare na ito. Pero na naman nga pong naubos sa kape ko kaya naman pinabili ko na nga po si Kuya Sian. At siya nga po ang namili ng mga ito pati nga po ng mga noodles. Yung straw nga po ng soft drinks ay hindi ko alam na ubos na, nagtaka nga po ako at meron siyang biniling dalawa. Buti na lang talaga at hindi ko na nga kailangang iutos sa kanya. Di na nga rin po itong mga pansit canton ay binili niya na nga rin po dahil ang inutos ko nga po ay kape lang. Alam niyo ba kumarites nung kasagsagan nga po ng pandemic ay wala pa kaming tindahan. Pero yung post ko nga po sa Facebook ay puro paninda. Ako nga po ang taga-tinda, si Jowa naman nga po taga-deliver kahit nagbabike lang siya. Pagkagaling niya sa trabaho ay diretso na nga rin po siya deliver. Sa mga malalayo ay nagbibigay ng shipping fee. Pero yung dito nga po sa mga malalapit lang ay madalas ay hindi talaga nagbibigay ng shipping fee. Kung magsingil ka pa ng 20 pesos abay parang ayaw pang magbigay. Para meron nga po kaming extra income noon ay kung ano-ano nga po talaga yung binibenta ko sa Facebook. Pagkain, bedsheet, damit at saka kung ano-ano pa. Kaya yung pinaka main source ko nga po talaga na pinagkakakitaan noon ay yung Pamela. May mga reseller at saka subseller nga rin po ako noon. Sabi ko nga sa inyo kumarites, kung may mga pangarap kayo ay hindi ibig sabihin nun susuko ka kaagad. Kunting pagod, kunting hirap, abay hindi mo na itutuloy yung iyong mga diskarte. Isa nalulugi tapos yung iba ay hindi pa nagbabayad. Hindi naman talaga iyan maiwasan sa negosyo ang malugi. Ako kasi ay nakakaharap nga ng problema ay hindi ko talaga iyan sinusukuan. Hindi rin naman maiwasan ang malungkot tayo sa nangyari pero hindi ibig sabihin nun ay titigil na tayo. Ang ma-scam ng worth 8,000 na product at syempre may nag-order nga po sa akin na hindi naman nagbayad. Dala ko ng LBC pero pagdating nga po sa kanya ng product abay hindi na ako binayaran. Syempre nagtiwala nga po ako dahil kamag-anak at kakilala iyon. Order pala ako ng bond paper dahil naubusan nga po agad ako ng mga bond paper. Pa kasi yung ginagamit kong mga bond paper at hindi ko nga namalaya na paubos na. Huwag nga po sanang magpapaserox pero wala na nga po akong bond paper kaya hindi muna ako nag-xerox. Nga pong in-order ko ay nagtaka ako kung bakit bukas nga po yung bond paper. Hindi ko alam kung binawasan ba ito dahil medyo maluwag na nga po ito. Pinangbayad ko nga dito kumarites ay yung pinagbentahan ko na nga po ng xerox at mga print. Bili na nga rin po ako ng colored paper para paninda nga po dito sa aming munting tindahan. Unti-unti nga po ako magdadagdag dito ng school supply sa aking tindahan. Magkano na ang bentahan nyo ng bond paper at saka colored paper kumarites? Nakabili nga po ako sa labasan, tig-dos na nga po yung colored paper. Itong bond paper naman ay hindi ko nga rin po alam kung magkano na yung bintahan. Kumuha na nga rin po ako ng pera doon sa tinabi ko nga pong bayad sa nagpiprint at saka mga laminate para mabayaran ko nga po sa tindahan kung magkano nga po yung bili ko sa bond paper. 105 nga po yung bili ko nito at short nga po ito. Dali na lang talaga mamili ngayon kumarites at pwede ka na nga mag-order sa online. Yung mga nabili ko nga po ay i-display ko na nga po doon sa taas ng ginawa ni Jowa. Na lang talaga at hindi nga po namin tinanggal dyan yung mga nakadikit na dati na sabitan. Dahil saktong-sakto nga lang po sa haba nung aking binili. Sakto nga rin po yung bilang nila na 4 na piraso. O diba at hindi na nga po boring yung aking taas ng lamesa. May nagsabi po pala na maglagay nga po ako ng family picture dito. Doon nga po sa ilalim ng TV ay meron nga po kaming family picture dyan. Ito nga at napapaisip ako sa bond paper kung bakit bukas itong dumating sa akin. Pero hayaan mo na at wala naman nga po ako magagawa na dahil ito at dumating na nga. Inagabihan nga ko marites ay namili na naman nga po ako ng aking mga kulang dito sa tindahan. Na nga po nitong mga chichirya, tingnan nyo naman at bungi-bungi na nga po iyan. Maliban sa pagiging tindera mo, nagiging kargadora ka rin talaga. Beses nga po ako nagpahinto-hinto sa daanan dahil namili na nga rin po ako ng iuulam namin. Bigat nga po ito kasi meron din alak. Alas 10 pa kasi yung out ni Jowa kaya naman no choice na nga rin po talaga akong mamili. Sobrang pawis talaga ako dyan kumarites kahit kaliligo ko lang. Luluto nga muna ako ng ulam bago nga po ako mag-display. Para makakain na nga po yung panganay ko dahil maaga nga po yung pasok niyan. Kaya kailangan niya nga pong matulog ng maaga. Pero bago nga po ako makaluto ayan at meron nga pong bumili kaya binigyan ko na muna. Hindi rin talaga basta-basta ang merong tindahan lalo na nga pag nag-aasikaso ka pa ng mga kailangan gawin sa bahay. Tapos gumagawa pa nga ako ng content kumarites. Pagkatapos ko nga mag-video ay kailangan ko pang i-edit yan at mag-voice over. Minsan nakakapagod din talaga pero gusto ko nga pa itong aking ginagawa at nai-enjoy ko naman. Lalo na nga po ang pagpo-post ng video kaya naman hindi ko rin talaga napapansin yung pagod ko. Actually sagata nga po sana ang pagluto ko nito kumarites pero dahil pagod na nga po ako kaya piprituhin ko na lang muna ito. Wala na nga po akong time maghiwa nga po ng mga ingredients at alas 8 na nga po ito mahigit. Kaya hugasan ko na nga lang po ito at lalagyan ko nga po ito ng asin at magic sarap. Bago ko nga po itapon yung plastic sa
basura ay binanlawan ko na nga muna iyan para matanggal nga po yung langsa niya. At hindi nga po mo yung aking basurahan. Pero paggabi ay nilalabas naman kaagad namin yung basura doon sa labas para maitapon nga po agad kinabukasan. Ito din talagang pag-iisip ng iuulam namin ang pinaka nahihirapan na ako. Lalo na nga pag pumunta ka sa palengke ay ang mahal na nga ng bilihin. Minsan ay mahihirapan ka rin talagang mag-budget. Kaya sabi ko nga sa mga anak ko ay wag nga pong basta-basta lang kumain sa tindahan para naman hindi nga po maubos yung aming paninda. Yung panganay ko nga kumarites ay binigyan ko nga ng 50 na baon. Ang expect ko nga po doon ay wala na ngang sukli. Pero nagsauli pa nga po siya ng 10 piso. Dahil ang sabi niya nga 20 pesos nga lang po yung binadget niya para sa kanyang recess. Yung 20 pesos naman nga po ay pamasahin niya. Sabi ko nga sa kanya ay wag niya nang isauli yung 10 sukli dahil baon niya na nga po yung 50 pesos. Para paglabas nga po ng school ay meron na nga po siyang pambili ng palamig. Bigyan din talaga sila ng lola nila ng pambaon nga po nila. Kaya minsan ako nga po ay nakakatipid sa baon. Babad ko lang pala muna yung isda ng mga 5 minutes doon sa asin at magic sarap para manuot yung lasa. Dahil mahirap nga pong magtanggal ng lansa sa kamay kaya naghugas nga po ako dyan ng maayos. Pagkatapos ko nga pong maibabad, ayan at umpisahan ko na nga pong magluto. Prito na nga lang talaga ito kumarites dahil marami pa nga po akong gagawin. Yung dalawa kong anak ay hindi rin naman sila namimili ng ulam. Ay kasi sila kung ano nga po yung kinakain namin na pagkain, ayun nga rin po yung kinakain nila. Hindi ko nga po sila sinasanay na magkakaiba kami ng ulam. Hindi porkit ayaw nila sa ulam namin ay hindi sila kakain. Habang ako nga po ay nagluluto, ayan at gandang-ganda nga po ako dyan sa aking binili. Sakto lang talaga yung sukat niya para doon nga po sa taas ng salamin. Hindi sobrang laki at hindi nga po iyan sobrang liit. Pag nagka-extra na naman nga po ako kumarites, magdadagdag nga po ako dito ng pailaw sa paligid. Binaliktad ko na nga po yung isda dahil luto na nga po sa kabilang side. Lahat nga po ng gamit namin dito sa bahay ay dekuryente talaga. Kung nga alam kung magkano madadagdag doon sa aking bilalo na nga po at meron na nga po ako ditong printing. Nakaluto din naman agad ako kumarites kaya sabi ko nga kay Kuya Sian ay mauna na silang kumain. So ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.